Gusto mo mabilis mawala ang timbang na nag-gain mo nung nakarang holiday. Kaya naisipan mong mag-cut ng calories, mag-skip ng meals, mag-mega fasting at mag-extreme cardio exercise. Ang tawag sa ginagawa mo ay crash diet. And sadly, madalas ay pumapalpak yan. Bakit ba pumapalpak ang mga crash diet? Narito ang 4 reasons kung bakit. Ang timbang na iyong na-lose ay nare-regain mo din. Kapag nabawasan ka ng timbang over a very short period of time, bumababa rin ang energy expenditure ng katawan upang makompensate sa mabilis na weight loss. Ang pagbagal ng metabolism ay isang defense mechanism ng katawan para labanan ang excessive weight loss. Nakakasama sa puso ang crash diet. Ang paulit-ulit na pagbagsak at pag-gain ng timbang o tinatawag na weight cycling ay nagkakaroon ng masamang epekto sa metabolism. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga may weight cycling ay prone magkaroon ng cardiovascular disease at mas mataas ang kanilang mortality rate. Hindi sapat ang energy at nutrients na nakukuha mo sa crash diet. Dahil sa extreme mong pagda-diet, hindi na nagkakaroon ng sapat na calories ang katawan para mag-function ito ng maayos. Maraming nutrients din ang hindi mo nakakain dahil tinatanggal mo ang ibang food groups sa mga kinakain mo habang ikaw ay nagka-crash diet. Mataas ang chance mo magkaroon ng gallstones. Ang pagbabawas ng malaking timbang sa loob ng maikling panahon ay nagdudulot ng pagtaas ng cholesterol sa bile na maaring maging gallbladder stones. Sa mga pag-aaral, 3 times na mas mataas ang incidence ng gallstones sa mga naka-very low calorie diets. Ang pagjejeta ay isang marathon at hindi sprint. Sabi nga nila, slow and steady wins the race. Tandaan na hindi ka naman isang iglap lang tumaba. So huwag mong i-expect na sa isang iglap lang din ikaw ay papayat ka. Hindi kailangan maging extreme ang diet para pumayat. Eat healthy, eat right, and be consistent.